Shabbat Shalom sa ating lahat, mga kapatid. Mayong hapon mga igsoon, happy Sabbath sa tanan. Punihin ng Elohim sa hapong ito. Welcome po ang lahat, mga kapatid, sa ating diskusyon sa hapong ito. Natapos po natin ang aklat ng Pilipos, at 4 na chapter lang po yung Pilipos, at ngayon po ay nasa aklat po tayo ng Kolosas o para sa mga mananampalataya sa Kolosas. So, ang Kolosas, ito ay lugar na kung saan mayroong assembleya roon na naitatag ang Messianic group o si Apostol Pablo na apostoles at sinulatan niya ito. Kailangan natin ipaintindi ito, mga kapatid, dahil marami ang mga magbabasa ng Biblia na sandyan sa nagbubukas sa aklat ng nasabing binuksan o yung Pilipos o Kolosas at hindi naman inaalam kung ano yung Kolosas o bakit ano ba yung pakay ng Apostol Pablo. Hindi na lang agad na inassume yung nabasa isalita ng Diyos para sa kanya. So, paalala, ang Kolosas isang assembleya o isang simbahan na itatag sa lugar ng Kolosas na kung saan sinulatan ni Apostol Pablo para i-encourage, turuan o paalalahanan. Dito po sa aklat ng Kolosas, basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 2. Chapter 1, verse 1 to verse 2. Basahin po natin. Kasama nato sa Binisaya. Si Pablo, usa ka apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Dios. O si Timoteo nga atong igsoon, nga sa mga balaan o mga matinumanong mga igsoon nga nahiusa kang Kristo sa Kolosas. Hinaot nga kamo adunay dili takos nga kalulot o kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan. Amen. So maintindihan po natin dito, mga kapatid, na sa pagsusulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Kolosas ay hindi po ag-iisa si Apostol Pablo. Kumbaga, ating mauunawaan na andon si Timoteo habang isinulat ang sulat na ito. Kung kaya kasama si Timoteo sa pangungumusta sa intro ng kanyang sulat na para sa Kolosas. So, tungkol naman sa sinabing apostol ni Kristo, na pag-aralan po natin ang Kristo. Ang Kristo ay hindi exclusive na pag sinabing Kristo ay si Jesus, kundi ito yung karunungan na nagiging nakarating sa tao, gaya ng isang apostol na si Apostol Pablo na sinabing apostol ni Kristo. Dahil kung paanong si Jesus ay tinaguri ang Kristo, Hesus Kristo, dahil sa kanya una sabi na nating nagpakilala ang ganitong uri ng pagtuturo kung ano ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Dahil ang salitang Kristo isang Grigong salita na mula sa Hebreo, original na Hebreo na Mashiach, na ang ibig sabihin is mediator, na kung saan may maraming kahulugan na ating makukuha na ang Mashiach, ang siyang banal na espiritu, siyang karunungan. Kaya ang Kristo ay hindi po ito apelido ni Jesus. Ito ay naging identity niya dahil siya yung tagapamagitan. Amen. Amen. Okay, so verse 3 to verse 4. Verse 3. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios nga Amahan sa atong Ginoo Hesus Kristo, sa dihang nagaampo kami alang kaninyo sanglit among nadunggan ang inyong pagtuo labot kang Kristo Jesus o ang gugma nga inyong nabatunan alang sa tanang balaan. Amen. So, yung sinabing pag-ibig para kay Kristo Jesus, ang ibig kong sabihin nito ay kung paanong naintindihan ni Jesus yung paglilingkod sa Diyos. Kung kaya ang sumasamba sa pangalan ni Jesus
ang tinutukoy po dito is yung kabuuang aral na naunawaan niya na ibinahagi niya sa tao tungkol sa Diyos. Yung paniniwala na sinasabi ng Apostol Pablo dito sa mga taga-Kolosas kay Kristo Jesus, yung pong konsepto ng pagtuturo na kung saan ipinagpatuloy niya ni Apostol Pablo at ganun din inibig at gustong malaman, gustong maalaman ng mga taga-Kolosas ang katuroang ito sa pamamagitan ng pagsunod nila at pagpapasakop sa pananampalataya na ini-establish ni Apostol Pablo doon sa lugar nila. Continue, dito sa verse 5, kasi dito po tayo magbibigay diin sa verse 5. Verse 5, tungod sa paglaom, nagitaga na alam kaninyo dito sa mga langit. Kini nga paglaom, inyong nadungog kaniadto pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran ni anang maayong balita. Okay, so dalawa yung punto na kukunin natin dito sa verse 5. Ito yung pinaka-body ng ating talakayan sa hapong ito, Brother Kuya Bong. Sa sinabing mga langit na inihanda. So, pagka sinabing langit, mayroong na-establish ang pangunawa sa mga magbabasa ng Biblia o kahit ordinaryong tao na hindi naman gaanong karelihiyoso. Pagka sinabing langit, ang pag-uusapan, ito ay lugar kung saan naging naroon ang Diyos at ito yung kaharian ng Diyos. At kung saan ito nasa likod ng alapaap. At isa sa mga bersikulo na naging pinaghuhugutan na ito'y lugar nga at kaharian dahil ito'y ipinangako ni Jesus, ipinangako ni Yeshua o Yahawashai sa kanyang pagpaparito sa aklat ng Juan 1:14, versikulo 2. Sa patay sa akong amahan, adunay daghang tulianan. Kung dili pa, giingnan puunta kamo. Tungod kay ako, wadto aron sa pag-andam o dapit alang kaninyo. Amen. So, ito yung verse na naging pinaghuhugutan ng mga pangunawang umiiral na ang langit ay kaharian at may maraming tahanan. Kung saan ang rason kung kaya naunang nabuhay si Jesus at umakyat doon sa langit para ihanda ang mga tahanan ng mga pinili. So, kung ang verse na ito ay sa literal mong pananaw unawain, totoo nga na mayroong physical na kaharian kung saan naghahanda ng tahanan ang Misaya o yung Jesus na nabuhay mula sa mga patay para sa kanyang mga mananampalataya. Ngunit, kung ating aanalisa mga kapatid, ang aspeto sa espiritual na pag-unawa, sabihin na natin, tingnan po natin yung ibang aspeto sa pagkakaintindi nito. Ang langit na kung saan mayroong tahanan ay imbestigahin natin sa pamamagitan ng isa pang verse nating babasahin at bago natin babalikan yung binasa nating versikulo ngayon sa Kapitulo 14, versikulo 2. Itong Mateo 5:27 hanggang 30, ito'y ating basahin. Ano basahin? Mateo 5:27 hangtod 30. Natungog ninyo nga kiniingon, dili ka manapaw, apan ako magaingon kaninyo na ang matag usang nga magpadayon sa pagpanapaw sa usa ka babae aron sa pagbaton o kaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya diha sa iyang kasing-kasing. Karon, kung kanang imong tuo nga mata
apan nagapapandol kanimo, musuka kini o isalibay kini gikan kanimo, kay mas maayo pa kanimo nga mawad-an sa usa sa imong mga sangkap kaysa itambok ang imong tibuok na lawas ngadto sa gihina. Mao man usab kung ang imong tuong kamot naga papandol kanimo, putla kini o isalibay kini gikan kanimo, kay mas maayo, kay mas makaayo kanimo nga mawad-an sa usak sa imong mga sangkap kaysa na nahidangat ang imong tibuok nga lawas sa gihina. So, Tagalogin ko po, mga kapatid, dito sa version na aking babasahin. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkasasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng isang katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Opposite sa salitang impyerno, langit. So, kung ating mapapansin, wala nang argue na pag nagkasala, impyerno ang pupuntahan. Yun na yun. Pero, ang malaking katanungan, lahat ng tao ay nagkasala. Kaya nga, may kasabihan, tao lang ako. May kasalanan at nadadala sa tukso. May kanta pala yun. So, may kahinaan pagdating sa mga tukso. So, mga kapatid, ang langit na sinasabi ay magiging katawa-tawa po siya, no? Bakit ko nasabi? Kung literal na lugar ito at literal na pangunawa ang ating ikakabit sa versikulong binasa natin, dahil sa Roma 3:23, sabi po roon, walang taong hindi nagkasala. So, yung patriarka natin, Yitzhak, Yaakov, Abraham, at lahat ng mga propeta, yan po ay mga tao. Lahat po yan sa clause sa sinabing nagkasala. Ibig sabihin, sa salaysay na ating binasa ngayon, kung anong parte ang sanhi ng pagkakasala, kung lilitiralan natin, baklasin. Mas masaklap ito. Ibig bang sabihin na kung ang literal na langit ay isang lugar na pisikal, naroon ang ating mga patriarka at sila yung mga PWD na? Amin po ba? Amen. Masaklap po kung ganoon po natin. Kung ating pong sakyan yung literal na pangunawa na ikakabit tungkol sa langit at tungkol sa ating binasang versikulo, kung ipipilit po natin na yan ay nabasa sa Biblia. So pag nabasa natin, kailangan unawain. Kasi pag hindi natin uunawain, maging katawa-tawa po ang langit. So kung babasahin po natin ngayon ang Luke chapter 17, verse 21, basahin natin, para tingnan natin ang pamahayag ni Jesus mismo kung saan ang kaharian. Kasi sinabi niya, in my Father's house ko, no, maraming bahay doon, ihahanda niya. So saan ba ito? Ito ba ay nasa likod ng alapaap? Sa Lucas, kapitulo 17. Versikulo 21, simulan sa 20 hanggang 21. Lucas 17, 20 hanggang 21. hanggang 21. Apan sa dihang gisok na sa mga Pariseo kung kanus amo abot ang gingharian sa Dios, siya mitubag kanila og mingon. Ang gingharian sa Dios dili mo abot uban ang talagsaong pagkadayag. Niyang mga tao magaingon, tanawa diri o dito,
Kay tanawa ang gingharian sa Dios anaa sa inyong taliwala. Amen. Kaya pala eh. Kasi pag literal natin, maging katatawanan po yung resulta. At kung yung kaharian ng langit ay nasa sa atin, nasa kalagitnaan ng bawat persona, ibig sabihin kung si Abraham, Isaac at si Jacob at ang mga propeta ay andun sa langit, nasa sa atin pala. Ano po ba? Amen. Kung kaya sinabi ng Panginoon ng Misaya, nung tinanong siya tungkol sa muling pagkabuhay niya, hindi ba ninyo alam na ang Elohim ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay Elohim ng mga buhay, Diyos ng mga buhay? Ibig sabihin, yung langit na sinasabi na nasa kalagitnaan, na hindi dumating, na tulad ng inaakala ng iba, nasa pagtingala natin sa itaas, bababa yung New City, New Jerusalem, na kung saan maging physical na tahanan ng mga pinili at yung mga tao ay nasa ibaba. Kuya Bo, hindi yung totoo. Maling pangunawa ang naging nakaabot sa mga nakikinig tungkol sa usaping langit. Amen. Mali. Bakit? Yun, ginawa natin yung analysis. Ang sabi pa, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Langit yun. Oh. At ang kanyang pagkamatuwid. Kung ang langit ay destination after death, paano mo hahanapin? Ang instruction sa Matthew, hanapin ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng Diyos. Langit yun. Now, kung ating iisipin na ang langit ay destination baka matapos ang kamatayan ng katawang lupang ito, paano mo hahanapin? Bakit niya sinabi na hahanapin mo sa mga may pisikal? Kung hindi, ito kayang hanapin sa pamamagitan ng taglay ng pisikal na katawan na kinaruroonan ng bawat nakikinig o gaya natin. Tama. Kaya, mahirap ang pangunawang literal tungkol sa usaping langit. So, pag sinabing langit na inihanda or tahanang inihanda ni Kristo para sa mga mananampalataya o para sa mga pinili, ito ay destinasyon ng iyong pagkatao matapos ang pisikal na pagkapahinga o pagkamatay ng iyong pisikal na katawan. Kung saan ang memory o data ng iyong pagkatao ay malalagay doon sa bahaging langit na kung saan ang isang tao o isang kaluluwa na nasa journey ng buhay, kung ang kanyang desire ay akma ang iyong data o ang iyong pamamaraan, ang pamamaraan bilang ikaw yung pagkatao mo ay ipro-provide ng Diyos bilang siya yung sistema na nakakaalam sa desire ng tao at sa paraang iyon, langit ang nadarama ng kaluluwa sa pamamagitan ng iyong pagkatao. Amen. Dahil ang tao ay pag-uugali, sistema na naka-stock sa ating conscious mind. At ang kaluluwa ay ang damdamin na nagiging aktibo sa physical na katawan na buhay. Amen po ba? Nawa malinaw ito. At pagka sinunod natin yung mga nakastock dyan o sa pamagitan ng ating desire na na-purify, kaya nga prayer ni David, Libkahor Birali Elohim, gawan mo ako ng malinis o dalisay na puso, Panginoon. Dahil ito yung pinaka-important prayer. Ano man ang marating sa buhay, ano man ang kayang gawin, ano man ang kapasidad na mayroon ka ngayon, kung hindi taglay ng isang tao ang pure heart, lahat yan ay mawawala o maging sanhi ng kanyang paghihirap. Amen po ba? Amen. Kaya, pagkalangit ang pag-uusapan, huwag mong itali ang iyong isipan na ito ay
nasa likod ng alapaap at invisible ito ngayon at destination mo ito kapag ikaw ngayon ay sumusunod sa dikta ng relihiyon o dikta ng sektang kinabibilangan mo na kung saan nangangako pag sinunod mo ito, langit ang patutunguhan. Amen. So, hingan natin ng sentimento ang ating kapatid tungkol sa langit na usapin. Dahil alam natin, no, mayroon tayong kanya-kanyang unawa tungkol sa langit na ipinangako sa atin at nagiging pinapangarap ng lahat ng tao. Para nako, ang langit nga diyon diri mo kining imong mga idea, kining imong mga panguna-una nga diin aduna na siya ay eksaktong pangahulugan din sa imong kaugalingon. Kaya kung imong sutaon o hunaw-hunaon nga tuwan ni dito sa gawas o sa laing dapit, murag halayo kayo ang imuhang makita nga kung tanawon nimo, lantaw nimo, murag imposible pa kayo na o nga pagay panungkiyon nga ngit-ngit pas alkit ka na mahitabo niya na ba? Lisod ikabuto. Lisod kayo kabutong ang langit nga tuwa dito. So, para nako, ang langit niani sa atong pagkatao. Amen. Amen. So, Sakto. nakabuilt-in na niani sa atong sistema sa as the whole tao. Amen. Amen. So yung langit is a satisfaction na dapat pandama o na maramdaman ng tao. Dulot ng kaisipan o dulot ng data, kaya sinabi ni Kuya Bong, ito'y pangunawa na mayroon ng pangahulugan. No? Kaya pagka ito ay sinunod mo, during ito ay ina-activate ng sistema dahil akbak sa desire na meron ka, yung sistemang iyon bilang yun yung tao, yun yung ugali na nakastop dyan na na-activate, magpo-provide yun ng satisfaction sa kaluluwa. Ang sumunod na storya, ang langit ay naging pangako. Nasa verse 5 pa rin ito. Naging pangako dahil sa paniniwala o pananampalataya ng tao sa katotohanan o sa magandang balita. Kapag tinignan natin ang magandang balita, ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos. So pagka sinabing salita ng Diyos, agad na dumating sa pangunawa kapag narinig yung usaping salita ng Diyos, Biblia ang nasa isip ng tao. So pag sinabing salita ng Diyos, Biblia yun. Usisahin natin sa pamamagitan ng simpleng analysis. Kapag basahin ko natin, ngayon, basahin natin ang John chapter 1, verse 1 to 2. Basahin natin kayo po. John chapter 1, verse 1 to 2. Inilatag ni John the Beloved o John Revelator siya, mag-isa lang po yan, ang pangunawa tungkol sa salita ng Diyos. John chapter 1 verse 1 to 2. Yan. Unang Juan, Kapitulo 1, nagto sa Dos. sa sinugdanan mao ang pulong o ang pulong uban sa Dios o ang pulong usa ka Dios kini siya sa sinugdanan uban sa Dios. Okay. Amen. Maraming bisis na ulit-ulit itong banabasa ng mga mambabasa. Mga kapatid, ang pag-unawang ito sinabi niya sa sinugdan
In the beginning, no, yung salita ay kasama ng Diyos. At ang Diyos ay salita. Parang niluloko tayo ni Juan ito pag hindi ito na ipaliwanag. No? So, ang tanong kasi dapat, para madala tayo doon sa tamang kasagutan, kailangan natin makabuo ng tamang tanong to guide us sa kung ano ang estado ng pagkaunawa ni Juan, ba't nasabi niya iyon? So, yung sinabi niya sa simula, ang salita at ang Diyos ay kasama. At ang Diyos ay salita. Parang balik-baliktad lang. At ang Diyos ay salita. At ang salita ay Diyos. Parang ganun. Ang tanong dyan, saan ito nagsimula? O, kasi ang sinabi, sa sinugdan, ang pulong uban sa Diyos o ang Diyos pulong. Sa umpisa, ang Diyos ay kasama sa salita at ang salita ay Diyos. Ang tanong, saan ito nagsimula? Sa bawat namumuong pangunawa na nagaganap sa bawat sanggol na isinisilang. Imagine nyo po, ang bawat sanggol na isinilang ay namumuo po roon ang salita. Unti sa pamamagitan ng salita na kanyang naririnig, na-activate ang sistema o na mamaniho niya ang sistema. Imagine nyo po ang iyong sarili. Ang John chapter 1, naglalahad po ito o naghahayag ito sa Genesis chapter 1, kung saan ang pangyayari na tinutukoy dito ay hindi paglikha sa mga bagay na nakikita ng iyong mata, kundi sa mga nag-recognize sa mga bagay na nakikita. Amen. Kung walang mag-recognize, walang creation. Kaya ang uri ng paghahayag, discover. Kasi andyan na yan eh. Ngayon mo lang nakikita. Kaya na-discover. Discover. Nabuksan. Na-discover. Mula yan sa nakaimbak na billion data na available sa physical na body na ito, sa physical na katawan na ito, yung function ng whole system na nananahan o nakaano po dito, nasa nakapanloob po dito, andun po yung data. At ang pinaka sentro po dyan upang ma-activate ang mga dormants na yan, o mga data na yan, ay ang desire natin. Kasi God is faithful. At hindi makapagsinungaling ang tao sa Diyos. Bakit? Dahil ang desire ng tao ay nakalagay sa sistema kung saan ang Diyos mismo ang sistema. Amen. Kaya kung ano yung quality ng meron ang desire mo, ang sistema ay nagbibigay ayon sa quality ng desire ng tao. Kaya, isang example na mapupulutan po natin ang aral. Sa isang classroom, mayroong isang teacher, mayroong isang lesson plan, mayroong isang pagtuturo. Habang ginagawa ito at napakinggan ng mga estudyante at isinagawa ang pagsusulit, iba-iba ang nagiging score. Bakit? Dahil ang bawat naroon ay ang Diyos ay nag-provide ayon sa quality ng kanilang desire. Amen po ba? Amen. Kung ang Diyos ay separate sa tao at nandun sa langit, unfair siya. Bakit iba-iba ang score nila samantalang ang Diyos ay patas at makatarungan? Kung siya ay separate sa tao. Tingnan niyo po ang pagkakaunawa ninyo tungkol sa Diyos na nasa langit at tungkol sa Diyos na built-in as sistema na kung saan umiiral ka ngayon. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Anong basihan niya? Desire mo. Langan magbibigay sa sobra sa desire mo.
Kaya nga, prayer ni King David, purify my heart, O Lord. Yan yung pinaka-importante. So, ang Torah community, mga kapatid, ay nagsusulong sa pangunawa na ang Diyos ay tahanan mo, hindi andun sa langit, at ang langit ay nasa sayo. At ang imperno, at the same time, opposite ito sa langit, nasa sayo pa rin. Ayon po ba? Amen. Kaya salita ng Diyos, mga kapatid, kung ang Diyos ay sistema, ang salita ng Diyos ay nasa sayo. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, nung wala pang Biblia, sa panahon ng mga propeta, saan nagmumula ang salita ng Diyos na kanilang natanggap? Alangan naman, dala-dala ni Juan ang libro ni Juan. Alangan naman, dala-dala ni Moises ang libro ng Exodus, ng Leviticus, ng Numeros, ng Deuteronomy, na kung saan siya mismo ang sumulat nito. Napaka-awkward naman, mga kapatid. Teka muna, isusulat ko muna ang Deuteronomy, isusulat ko muna ang Genesis. Kung sasabihin ni Moses ito, para magiging Biblia at magiging salita ito ng Diyos para patnubayan ako. Kaya gumising kayo, mga kapatid, ang Biblia, hindi salita ng Diyos. Isinulat ng mga tao na nakatanggap sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Sulat ito ng mga taong nakatanggap sa salita ng Diyos. Amen. Sakto. Sakto. Kayo. Pag sinabing salita ng Diyos, huwag mong sarahan ang isipan mo na Biblia iyon. Sanhi ng pagsusulat ng Biblia ay ang salita ng Diyos na natanggap ng mga propeta. Importante itong malaman ng bawat tao nang sa gayon po ay hindi maabuso ng mga nagdadala na ngayon ng Biblia na ginawa itong kutsilyo o sandata upang ikaw ay takutin, upang ikaw ay maging ikulong sa iyong sariling pangunawa dahil sa pag-ibig mo sa salita ng Diyos. Ang pag-ibig mo sa salita ng Diyos ay hindi mo nabigyan ng tamang pagtugon dahil ang salita ng Diyos na inakala mo yung Biblia, which is hindi naman ito, kundi ang pangunawa na nakarating sa iyo kung ano ang tamang gawin at dapat gawin. Tingnan niyo po ang pangyayari sa panahon ni Jesucristo, panahon ni Yeshua. May ikininto siyang pangyayari tungkol sa religyoso. Kasi sinabing religyoso, brother, kung Biblia ang inaral ito. Kung sa panahon nila, Torah ang pinag-aralan nito, the written Torah. Parasiyo, Levita at Samaritan ang nandun sa kwento at isang tao natulis. Ngayon, ang pangyayari, dumating, natulis nga yung isang tao, sugatan at nakahandusay sa tabing daan. Dumating ang isang Levita tungo sa templo para siya magserbisyo sa kaya tungkulin bilang nanunungkulan sa bahay ng Elohim. Nung nakita niya na duguan na nakahandusay sa daan ang isang tao, dahil siya ay relihiyoso at may Biblia ang sinunod na written Torah, umiwas siya. Bakit? Ano ang sabi sa written Torah? Kapag ka ikaw ay nakahipot ng dugo, ikaw ay marumi mula sa oras na iyon hanggang sa paglubog ng araw. Kahit maligo siya at magpunas ng kanyang kamay sa dugo dahil sa kanyang pagtulong doon sa nakahandusay sa daan, ang karumihan ay mananatili sa kanya hanggang hapon. Kaya, minabuti ng isang Levita na maglingkod sa Diyos at iwanan ang sugatan. Amen po ba? Minabuti ng isang relihiyoso na kasuklaman ang kanyang kapatid sa pamagitan ng hindi pagbigay ng kanyang duty bilang kapitbahay, bilang kapatid. Masunod lang ang mandato ng doktrina ng kanyang sekta o reliyon. Sa ganong pangyayari, naganap doon sa isang Levita ang pag-disregard sa salita, sa tunay na salita. Imposible naman, hindi niya naramdaman yung awa doon sa naduguan na nakahandusay sa daan. Pero pinili niya ang
tumuloy at iwanan. Sumunod ang isang Pariseo. Ganon pa rin ang ginawa, umiwas sa sugatan na nakahandusay sa daan. Dumating ang hindi reliyosong tao, ang Samaritano. For your information, ang Samaritan ay isang, part po ito ng Israel or 10 tribes of Israel dahil ang Samaritan ay isang nabuo o binuo ni Jeroboam, kapitan ni David, na nagsarili at nadala niya yung 10 tribes. Nung naseparate sila sa Israel, nagsarili sila at hindi sila naging sumunod sa mandato ng mga pare o ng mga namumunuan doon sa templo. So, natapos ang istorya, tinulungan nga ng isang Samaritano ang nakahandusay na duguan. Batay po, tinulungan, inatupag, sa bahay pagamutan. Natapos ang kwento, sinabi ni Yeshua, na ngayon, sino ang tunay na kapitbahay? Magaling sumagot ang mga tagapakinig. Kahit kayo ngayon, alin ang mas mabuting tao? Sino ang kapitbahay? O sino ngayon ang may gumawa ng mabuti? Magaling sumagot yung nakapaligid. At siguro ngayon, kung kayo ay religyoso, sabihin mo, yung Samaritano. Sa madali pang, kung ikaw ngayon ay religyoso, sasabihin mo ba at aaminin mo ba na mas matuwid pa sa iyo ang hindi sumasamba o hindi nagdalo sa simbahan sa pamamagitan ng salaysay na ito? Bakit? Ang mandato ng simbahan, ang mandato ng reliyon ay nagiging kulungan mo at sinabi sa iyo nung nakakulong ka, malaya ka na. Reverse. Nung umalis ka sa kung ano ang meron ka noong reliyon at pumunta ka sa kung ano mang bagong reliyon mo, sinabi sa iyo, malaya ka na. Malaya ka na noon at mas makipot na ang kalayaan mo. Pag pumasok ka sa reliyon at ang paniniwala mo ang salita ng Diyos ay ang Biblia at ang nag-interpret nito ay ang pastor lamang, pina-extreme mo mundo mo. Pinaliit mo mundo mo, kapatid. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, hindi ang Biblia, kundi nasulat ang Biblia dahil sa mga taong nakatanggap sa salita ng Diyos. At sila'y tao ka rin. Kung ano ang mekanismo, meron ka rin. Nakakatanggap ka rin ng salita ng Diyos para maunawaan mo ang sinulat nila na hindi mapariwara ang buhay. Amen. Amen. Ining salita sa Diyos, balibong, kung sa may mong ikasultihan. Ini yung pulong, no? Ining pulong yun. Para na ako, no? Ining pulong. Nagsugod gid siya. Ining pinakauna gid mo pulong nga nigawas. Kaning normal na bata na tao. Buwag yun ay una nga pulong nga nigawas. Kanang pag-uha gani sa bata. Kanang uha. Bisan pagkinsa dihang bataan na ma-Ilocano man na, ma-Amerikano man na, ma-Negro man na, ma-insik na, uha yun na iyang pulong na gigawas. Di ba no? Amen. Wag yun ba yung dinagmiyaw o kung saan na, kay tao man. Di ba? Uha yun ang gigawas na, di sa pag-in-English na, Amerikano ba ng bataan na, German ba, insik ba na, uha yun na. Mga yun ay una nga pulong para na ako, no? O siguro maramag komedyan pero mga yun ay tinuod. Realidad yun, diba? Kanutuhuran yun, bitanan. Diha yun na, mga yun ay pinakaunang pulong mugawas ang bata na normal yun na siya nga paggawas sa bata. Uha yun na mo ay madungog nimo. Kahulugan sa kinabuhi, breath ba? Huwag na siya diha. Pag mingon yun o pulong sa Diyos, naani sa tanang tao. Amen. Pag sinabing salita ng Diyos, natatanggap ito ng lahat ng tao. Patnubay ito ng tao na ipinoprovide ng sistema base sa quality ng desire na meron ka. Tingnan natin yung example si King Saul.
Saul, nung namahala siya sa Israel, the first king of Israel, no? Ano pa yung ano niya? Pure desire. Nung nagsimula. Pero nung sinuway niya, ang salita ng Diyos, na yun sana ang dapat gawin, ay pinadalhan siya ng espiritu. Masamang espiritu. Sino ang nagsabi? Kahit basahin niyo dyan sa historia ni King Saul, ang Diyos mismo ang nagpapadala ng masamang espiritu. So, paano nangyari sa sarili ng tao na dumating yung masamang espiritu at naging patnubay niya para siya ay magkaroon ng paghihirap upang siya ay mangarap muli na malanghap ang kapayapaan. Dahil po sa quality ng desire. So, palagihin sa panalangin ang pure desire. Yung liktahor, yung dalisay na puso ang magiging taglay natin. Ano man ang gagawin, ano man ang iyong transaksyon, ano man ang iyong kinaroroonan, ano man ang... Kaya sabi ni Apostol Pablo, gawin na lahat sa pamamagitan ni Kristo. Kasi pag sinabing Kristo, awareness yun. Awareness na ano, ito'y tumutukoy sa pagkakaroon ng pure desire. Align sa kabutihan. Dahil pag hindi align sa kabutihan, ang desire na na-put up mo, God will provide. Magpo-provide pa rin siya dahil He is provider. Kung dautan ng imong tinguha, magpadala siya. Resulta, tukma, eksakto, sa hiningi mo, sa pamamagitan ng desire mo. Kaya kailangan malaman ng tao kung paano niya imaniho ang sarili niya. Kung ano ang dapat niyang gawin, ano ang una niyang hakbang sa pag-journey sa buhay. Di madanig tambong o Bible study. Di madag tambong overnight prayer. Di madag tambong Sunday service. Di madag. Bisag tumanon pa na nimo tanang mandato sa iyong simbahan. Kung di ka kamao nga muputli sa imong tinguha. Muna giingon sa mga tao nga dili na reliyoso pero nagbuhat og mataron, mingon sila, "Why relihiyong makaluwas?" Mong nakaingon sila ni ana mga igsoon. Amen. Mabaso na to na sila. Dili. Kay gibuhat ug ipamatud-an sa mga reliyoso. Kay ang mga reliyoso kasagaran irritable. Ganon. Gisigi hagsad sa ilang pastor. Gisigi hagsad sa ilang mga ministro nga mobalik ng Ginoo. Pila ka tuig nang wag gud balik ang Ginoo. Na gamayng bikila maglagot na mo na naikanta ang kamikasi. Banal na aso, santong kabayo. May isang babae nagro-rosaryo. Mura-mura yung ali. Nagmumura ang ali. Bakit? Madalas nagaganap ang ganitong estado ng isipan sa mga reliyoso. Irritable sila dahil duda sila at denialan sila sa sarili nila. Na totoo yun kahit ipinakita na sa realidad na hindi totoo. Dahil masyadong na-brainwash at kinulong ka at naniwala ka na nung nakulong ka, sinabihan kang malaya ka na. Prisuhong ka, kahuman ingnon ka, malaya ka na. Mura ba't usa ka babae? Dali na kikaragita ni. Bukog sarato. Tapos kung magbukog sarato, alam-alaman kailan nagkauli na, I love you dear, pero dako na ibayok, toor, gakon, marte, ang ano man, giindan siya nga gihigugma, pero ang ebidensya, dako kay lagom yang na. Ay, kamatay. Inanang, nahitabo, bisang sa reality, nangabulhog, pasapasa na yung katawan, I love you ang sinasabi, naniniwala pa rin. Bakit? Nakulong ka.
sa drama. Yan, mahirap mga kapatid. So, patuloy natin. Sundan natin sa versikulo 7 hanggang 11 para ating pong maintindihan mga kapatid ang estado sa pagkaka-explain o pagkaka-paintindi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kulosas tungkol sa langit. Ang langit ni Apostol Pablo at ang salita na tatanggap ni Apostol Pablo ay hindi gaya ng pangunawa mo sa salita ang natanggap mo. Nasa pamagitan ng Biblia. Ang salita ng Diyos, kahit walang Biblia, natatanggap ito ng tao. Versikulo 7 hangtod sa 11. Mao kana ang inyong nakatpunan kang Epapras na atong hinigugmang isig kaulipon nga usa ka matinumanong ministro ni Kristo alang kanato nga nagsugilon usab kanamo sa ingong gugma sa espiritual nga paagi. Mausab nga kami sukad sa adlaw nga kami nakadungog niini, wala mohunong sa pag-ampo alang kaninyo o sa paghangyo na kamuunta mapuno sa tukmang kahibalo sa iyang kabubuton diha sa tanang kaalam o espiritual nga pagsabot. Aron kamo magalakaw nga takos kang Yahawa, aron bukos nga makapahimuot kaniya samtang padayon kamo magapamunga sa tanang maayong buhat o mulambo sa tukmang kahibalo sa Dios. Amen. It is ng 10 lang pala. O yun, may sinabi, tamang pangunawa tungkol sa Diyos. Mayroong hindi tamang pangunawa tungkol sa Diyos. Yung pangunawa mo na ang Diyos ay andun sa langit, hindi tamang pangunawa yun. Una, nabasihan. Bilang Diyos na kinikilala natin, matuwid at tapat. Matuwid at tapat at siya'y nag-aaruga sa tao. Nandun siya sa langit, nakatingin sa mundo. Yun yung pangunawa. Paanong nangyari na ay may mga tao na ginahasa, pinatay, pinahirapan ng mga masasama? Anong ginawa mo dyan? Sa itaas, kung ikaw ay totoo na nandyan. God is watching. Nanonood ang Diyos na gahasain at patayin ng mga kriminal ang mga tao. Mga tao? May mga walang kalaban-laban na pinatay. Kung ang Diyos na pagkakaintindi mo ay nasa langit sa likod ng halaman, lumalabas na hindi siya patas at pabayang Diyos. Amen po. Amen. Pero, ang Torah community naniniwala na ang Diyos, kami ay naninindigan na ang Diyos ay patas at makatarungan at nag-aaruga. Sa pamamagitan na ang Diyos ay nasa sa bawat isa sa atin at kung ano yung quality ng ating desire, He will provide. Amen. Kaya kung ano yung nangyari sa isang tao, hiningi niya iyon. Eksakto yun para sa kanyang desire. Amen po ba? Amen. Kasi hindi naman sinwaling ang Diyos na sabi niya, saan ka paruroon? Puputiktahan kita. Sinungaling ba siya? Kung tunay na nakalagak ang iyong unawa at ang iyong pag-ibig sa kabutihan, protected ka anywhere. Amen po ba? Amen. Tingnan natin si Joseph the Dreamer. Nanindigan siya sa paggawa ng mabuti. Nagalit ang kanyang mga kapatid.
ibininta siya sa Ehipto. Nanindigan siya sa paggawa ng mabuti. Tinanggihan niya asawa ni Potifar sa pag-aalok na sisipingan. At nangyari na siya ay nakulong. At naninindigan pa rin sa kabutihan. Nangyari na naikasat na sa katuparan ang lugar kung saan siya nararapat bilang mayroong dalisay na puso at napatunayan niya sa bawat sitwasyon na ipinadala sa kanya. Naging responsable siya. Panig siya palagi sa paggawa ng mabuti. Hindi sinabi ni Jose, may pagwa ko nagbinutan. Gibirahan ko pa lang itong asawang Potifar na haray-haray ang takoron, di yung tako mabartolina karon. Amen po ba? Amen. Kung ikaw sa sitwasyon, kung hindi taglay ng isang tao ang dalisay na hangarin, at dahil sa kanyang paninindigan sa paggawa ng mabuti, tinanggihan niya ang magandang asawa ng kanyang amo na si Potifar. Tinakbuhan niya iyon. At nagre-resulta na siya ay nakulong. Aktik na skilat lang dito po. Ano mo, kung nagawa mo man natanggihan, at hindi mo tagay ang pangunawa ni Jose kung paano niya natiis, kung paano niya napag-survive, ang manatili sa paggawa ng mabuti, siguro pagdating mo sa kulungan, ay pag-ibirahan mo, wata ko na to, kaning silta karon. Amen? Amen. Tingnan mo yung endurance ni Jose ba? Kasi ang aral na nakikita natin, tungo sa pangarap, tungo sa magandang mangyayari na ipinakita na sa atin sa kabataang edad natin. Since nasa 10 to 12 years old, mayroon tayong mga imagination. Hindi po yan guni-guni. Yan po ay mga magandang pangyayari na inilaan ng Diyos sa iyo. Kaya sabi niya, my plan is to prosper you, not to harm you. So, yan, una nang ipinakita sa iyo ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan. At ang tanging gawin ng tao sa nakita kong aral, no? You must be responsible sa bawat pangyayari na mangyayari sa harap mo. Yun yung ginawa ni Jose. Nakulong siya, responsible pa rin siya. Sa kawalan ng pag-asa, sa pananaw ng tao, andun ang malaking pag-asa. Kaya sabi, kung sa tao, sa paningin ko ito, sa interpretation ko ito, kung sa makalamang nais, imposible na mangyari ang pangyayari na naganap sa buhay ni Jose. Pero kung sa makatarungan at sa patas na paraan, makapangyarihan gawa yun. Kaya, sasabi ni Jesus o ni Yeshua, you can move mountains. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, may tamang pangunawa tungkol sa Diyos. Kaya ang Diyos, wala doon sa likod ng alapa. Kung kaya ka umiiral, kung kaya ka may pangunawa dahil sa Diyos. Amen. Bakit? Nakatungtong ka sa kapangyarihan ng Diyos, which is sistema na kung saan nakakaintindi at nakakaunawa ngayon at mayroon kang tandama. Lahat ng meron ka dahil yan sa Diyos na naging tahanan mo ngayon. Amen. Hindi siya nandun sa itaas na nakatingin sa iyo. Nagsigig lista ko, no? Hindi ka, mali mo mong ginoo, tiglista. Siya na mo yung mga ngayon, part ng Diyos. May lahing libro. Kaya na book of life, na book of deeds. Lahat kong iyan ay nasa memory ng tao. Nakastock yan. Akala mo yung nakita mo ngayong pamamaraan, sa'yo yan? Hindi. Nabuksan yan dahil na-provide yan ng sistema, dahil na-reading ng sistema na gusto mo gawin yan at kailangan mo yan, kaya nag-provide siya sa'yo. Yan po ang Diyos nagtatrabaho para sa pangangailangan natin. Langan naman, hingi ka ng lechon, magli-lechon ang Diyos at magpapadala sa'yo. Di ba? Mayroon na bang ganon? O nanalangin ka sa Diyos at dumating yung Diyos o dumating yung lechon, bumaba. Ang Diyos mismo nag-lechon ng ganon. Wala. Huwag namang masyadong fantasy ang pag-iisip sa pangunawa. Kaya ang Diyos, patas at makaturungan,
Totoo po yun. Sa paraan na nandyan siya sa'yo. At ang mga nangyari sa'yo, walang ibang masisisi dahil yan sa'yo. Pero kung ang Diyos nandun sa itaas, hindi siya makatarungan sa ganung pamaraan. Bakit may napahirapan? Di ba? Kaya ang Diyos, hindi siya siparit sa tao. Siya ang dahilan kung bakit nakakaunawa ka at kung ano ang meron ka. Kaya ang sabi, your thought is your karma. Kasi ang thoughts, ang pag-iisip mo, ano po yan eh? Yan po yung salita. Nag-aandar yung isipan mo, ilalagyan ng salita, ng information. At connected yan sa desire mo. Kung ano yung quality ng yung isipan, ganun din po yung quality ng desire mo. Ano po ba? Amen. Akong nabasa mga in English ni. We do not remember days, but we remember memories. Ayun! Sakto yun, Brad. Ito yun? Sakto. Uy, sakar kayo. Tinuod yun na. Di tama kayo doon, pero naatay mga panunduman. Kaya, kung anong meron ka ngayon, sabi kung anong meron ka ngayon, huwag mo ang kinin, pasalamatan mo ang Diyos dahil yan sa Diyos. Bigay yan sa Diyos. Bakit? Yan yung hinihimos pag makita ng desire mo. Kung anong meron ka ngayon, anong merong sitwasyon tayo ngayon, tungo sa ating pangarap. Minsan, irritable tayo dahil yung sitwasyon na nasa harapan natin na intindihan natin o sa mga taong pangunawa natin hindi related tungo sa ating pangarap. Hindi man related sa akong pangandoy. Hindi man related sa akong career. So, ang nangyari, gumawa ka ng pamamaraan. Doon ka maghihirap. Dahil ang pamamaraan ng Diyos ang nagsasagawa sa pamamagitan ng sitwasyon na kinaroonan mo. Ang tanging gawin ng tao, be responsible. Tumugon ka ng patas at makatarungang batayan sa sitwasyon na maging makasalamuha mo sa bawat araw. Pangarap mo, siya ang magdadala sa iyo roon. Amen po ba? Amen. Yeah. So, hay, naipangandoy na to, kita yung buhat o pumaagi. Murabag, ikaw ang tagya sa basakan, tapos ikaw pa'y magkabaw. Pati maguha. Ikaw tagya sa basakan, tapos maghimo pag yung, hihiki mo magpamagi para makatanong ka, ikay nagkabaw. Tingin sura. So, ang saad sa Ginoo, ang pangako ng Diyos sa atin, ang salitang buhay ay may espiritual na kahulugan ng kaligayahan. Yes. Tama. Ang buhay na salita, yung life mismo, ang meaning po niyan sa espiritual, kaligayahan. Pag buhay ka at walang kaligayahan, patay ka, uy. Kaya sabi ng kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, nung tayo yung mga patay sa harapan ng Diyos, ngunit ngayon tayo yung mga na binubuhay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? Amen. Yung Diyos, huwag mong yung tamang pagkaintindi sa Diyos, hindi siya nandun sa langit, na nandun sa likod ng lapao, nandyan yan sa'yo. Amen. Kung bakit ka umiral, kung bakit ka umandar, kung bakit ka nag-function, hindi ka ba na mimisteryuhan na naiintindihan mo ang mga bagay-bagay na nakikita ko sa iyong mata? Na kung saan ang kinakain mo lang rice at bulat. Hindi ka ba namimisteryuhan nun? Bakit ka nakakapag-andar bilang isang tao, nakaka-function ka ng pambihirang epekto kung saan ang kinain mo? Kanin at tubig lang ininom mo at gulay na simple. Di ba? Dahil nature yan, nananahan ka sa nature na sistema kung saan may pambihira. Ang pinakapunan dyan is desire. Amen. Ano man ang sitwasyon, desire. Siguruan ang gid nga igsuon ang imong
putli imong tinguha. Pero sa trabaho ni mo sa imong tinguha, doon na gyud mga abriya. Doon ay mga, ang tawag sa Tagalog sa abriya? Doon mga pagkaantala. Dahil may mga inakala tayo doon sa mga pamamaraan ginamit natin tungkol sa pangarap natin, yun ay mabuti. Pero yun ay mga makataong na linya. Kaya, nahihirapan ka dahil tinanggal yun ng sistema. Kapag nag-survive ka, kaya sabi ni Kristo, sabi ni Hawashai, ang magpapatuloy hanggang sa huli, ang magtagumpay. Dahil lahat ng pamamaraan, wala pong easy. Na ditsura ba? Kung ditsura, di ka ito na tusunahan. Balhog ka na. Ay kumbiyansa. Amen? Amen. Tutuloy natin from verse 11 to 15. Verse 11. Nga gihimong gamhanan sa bukos nga gahom sumala sa iyang mahimayaong gahom aron makaantos sa bukos o magpakitag hataas nga pailog uban ang kalipay nga magpasalamat sa mahal nga naghimo kaninyong angayan alang sa inyong pagpakigbahin sa panulundod sa mga balaan diha sa kahayag. Siya nagpagawas kanato gikan sa otoridad sa kangitngit og nagpabalhin kanato ngadto sa gingharian sa anak nga iyang gihigugma. Nga pinaagi kaniya atong nabatunan ang kagawasan, pinaagi sa lukat ang kapasayloan sa atong mga sala. So, ang kaharian ng anak, yung unawang matuwid. Hindi yung pisikal na kaharian na may mga ginto na tahanan. Sabi nga ni Bro Rinson, ang langit ay ang ano po doon, lantay ang ginto doon tapos yung inaapakan mo daw ginto. Ang tanong doon is, ano na yung value doon kung inaapakan na lang? Baka kung nasa langit ka na, hindi na valuable yung ginto. Ang valuable doon, baka yung bato na. Kasi yung ginto, hindi mo pwedeng gawing pangpukpuk. Joke lang mga kapatid. Aninano lang natin na di talaga tama yung literal na pangunawa. Sinabi dyan nung binasa, espiritual na pangunawa. Amen. Sinabi niya, Amen. taglayin natin ang espiritual na pangunawa tungkol sa Diyos. Pag sinabing espiritual na pangunawa, iwan ko ba, bakit nililiteral ninyo ang langit? Ano ba? Nung sinabi niya sa 1 Peter chapter 2, verse 18, 3 yara, na si Kristo ay namatay sa pisikal, nakatayuan at binuhay sa espiritu. Bakit kayo pipilit na nabuhay literal, physically? Espiritu nga ang pagkabuhay. Kasi ang pagkakaintindi nila, brother, sa espiritu, pagdating daw ng araw, suot mo yung pisikal na katawan mo ngayon, brother. Yan. Dahil may kapangyarihan, espiritu ka na tao, lulusot ka daw sa pintuan at hindi ka na magugutom. Walang ang ibang trabaho, mag-aawit ka na lang daw sa Diyos. Aawit ka sa Diyos na hindi ka na napapagod dahil yun na daw yung kaligayahan mo, ang umawit. Wala kang ibang gawin kundi magpuri sa Diyos. Lahat ng araw daw doon, Sunday. Kasi nagpupuri sa Diyos. Ha? Hindi naman kauhon, kay Espiritu naman. Huwag yung klaro ang explanation. Tatong golden boys. So mga igsoon, mga kapatid, yung langit, yung sinabi ito na magtaglay ng mahabang pasensya, tingnan nyo, nag-abiso si Apostol Pablo sa mga taga-Colosas na magkaroon ng mahabang pasensya. Paano taglayin ng mahabang pasensya? Kaya ba itong ituro ng reliyon? Sarili mo ang gumagawa nito. Turuan ka man. Kung hindi mo tanggapin, walang magagawa yan. Amen po ba? Amen. Ang tanging nakikita natin, aralin ang mekanismo ng ating pagkatao. Amen. Ano ang function ng ating isipan? Ang function ng ating isipan, nagpapakita siya ng mga salita. Sabihin natin salita. Informasyon.
base sa sitwasyon na kinaroroonan mo. Kung galit ka sa sitwasyong iyon, siyempre makita mo sa isipan habang kaharap mo yung taong kinagalitan mo. Ang nakamarka sa isipan mo, suntukin mo. Ano po ba? Amen. Pero kung taglay mo ang kaalaman sa mekanismo mo bilang ikaw ay nag-aaral sa capacity na ibinigay sa iyo, inala mo kung ano ang function ng isipan. Ang function ng isipan, ganun po yung nakapokus sa attention mo kapag galit ka. Pero isipin mo palagi, sinabi ni Moises, inilagay ko na sa inyong harapan ang tubig at apoy, ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Bakit hindi niya sinabi, inilagay ko na sa inyong harapan ngayon ang tama at mali? Kasi nagtukoy yung sinasabi ni Moises, nagtukoy po yun sa kaalaman ng mga tao kung ano ang function ng kanyang sarili. Ibig sabihin, itinuro ni Moises kung ano ang function ng mekanismo ng tao na naturuan na kapag galit ka, sabi nga ni Solomon, pag galit ka, huwag ka magsasalita. So kung galit ka, siyempre ang nakikita mo kapag nagsasalita ka, yung pong nakasentro sa iyong atensyon, dulot ng sitwasyon o ng emosyon mo na kasi nasa sitwasyon kang galit. Kung alam mong dalawa, matitingnan mo yung kabilang side. Kaya, ang taong marunong, hindi ka agad nagsasalita. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Bakit di siya agad nagsasalita? Tinitingnan pa kasi niya ang kabilang side ng kanyang isipan dahil binary yung function nun. Amen. Amen. Kapag galit ka, ang sabi ng isipan, ang nakita mo sa isipan mo, suntukin mo. Hindi ibig sabihin na sa isipan mo, gawin mo yun. Ipinakita yan sa'yo dahil dalawa yan, may pagpipilian. Tingnan mo yung kabila, huwag mong suntukin. Ganun po, binary palagi yan. Kung sinabing suntukin sa kabila, huwag. Dapat hindi ka mag-react. Dapat yung response. Response doon sa isipan. Hindi react. Kasi pag react, kung ano yung nakita mo sa isipan mo, yun na ang gagawin mo. Yun yung react. Bigyan diretso. Bigyan na yun. Pagkita ni Jose nga, nagpangamay si asawang Potifar, kung react pa ito gigamba ni Jose, bigyan nila yun. Hindi ka. Pero kay Jose, alam man niya ang function ng tao, ng kanyang pagkatao, ang bilang ipinundar sa kanya ang pangunawang matuwid. Hindi niya ginawa. No? So, ganun din sa atin. Hindi pa huli. Nasa ano pa tayo? Habang may buhay, may pag-asa. Amen. So, Amen. hindi pa huli. Habang nasa sitwasyon tayo, paalalahanan din sarili natin. Kung masarap sa pakin, o lamig ang insultuhon, subukan mo magpili at tingnan yung kabilang side ng iyong isipan. Baka sa unti-unting practice na gano'n, mag-manifest at mayroong ma-open na characteristic dyan sa conscious mind mo at magiging larawan ng iyong kaluluwa. Magiging pagkatao mo. Amen. Kasi yung pagkatao, hindi yan ikaw. Hindi yan ang kaluluwa. Yan yung sistema na pinili mo, nagiging pagkatao mo. Amen po ba? Amen. Dati kriminal ang taong ito. Pero bakit nagbagong buhay siya? Nagiging mabuting tao. Naging mabuting ang kanyang pagkatao. Kasi kung ano yung karakteristik mo, hindi yan ikaw. Yan ay bigay ng Diyos na stigo, eksakto sa desire mo. Hindi desire mo. God will provide. Kung nakita yung quality na, sakto na yung quality. Kaya kung ano yung quality ng pangunawa mo ngayon, sakto yan sa iyo. Ano ba? Lain sa kayo, anong bubo mo kayo, bright magkaya sila. Masulong mong Ginoo. Sige ka po Ginoo. Ano? Ginoo, tagay ko kaalam. Wala mag-study. Kasuway ko na. Kaya ko kaalam Ginoo. Kuyawa ka nagtuon. Kamay ni mong duklon. Amen. Gusto ko Ginoo nga kanang healthy ko. Gaya ko kanang healthy body, kanang healthy nga katawan, Panginoon. Gaya ko, bigyan mo ako, Panginoon.
Tapos, Sige. sikat ka pa mo Inom. Sa tarong ka di. Sige panigarilyo. Di panigarilyo. Oo. Di tama, di tama. Lugar upo. Di tama. Kaya, alam nga naman, bigyan ka ng kalakasan tapos lahubog ka. Ang totoo nun, sa bibig mo lang gustong gumawa ng mabuti. Dahil gumawa ka pa rin ng masama, yun pa rin yung desire mo. Kaya nga, ang sabi ni Yeshua, hindi ako naghukom sa pamagitan ng nakita at narinig. Biro mo. Kung sa tao yan, convicted na yan eh. Patayin na yan. Huli-huli na. Ginawa at sinabi niya at ginawa niya. Patay. Pero bakit? Kahit ginawa niya at sinabi niya, huwag mong husgahan. Dahil hindi mo alam ang intensyon niya. Unless kung inalam mo ang intensyon niya, saka ka magbitiw ng hukom. At kung maghukom ka na nalaman mo ang intensyon niya, hindi ikaw ang naghukom, kundi ang Diyos, dahil ginamit mo ang sistema ng Diyos. Kaya hindi ang Diyos, hindi ang tao ang naghukom, kundi ang Diyos na nag-function sa iyo kung paano maghukom. Amen. Kung tingin nga, ang tao dili maghukom, ang Diyos ra. Yan, naday Diyos mingon, saan ka? Ikaw dili, naday na. Wow. Di ba? Amang Diyos Yung ang tao dili pwede maghukom, tao ra ka, di ka maghukom. Ha? Kunya, ano sa mga tao ang Diyos para mingon, saan ka? Ikaw dili, wala may tabo na. Amen? Amen. Kailangan mo malaman ang function ng Diyos. Ang Diyos ay matuwid na sistema. Pamagitan ng Biblia, unawain mo sa pamagitan ng patas at makatarungan, maintindihan mo bakit sinulat nila. Kaya, hindi ito salita ng Diyos, kundi isinulat ito ng mga taong nakatanggap ng salita ng Diyos. Kaya kami, based kami sa Biblia, sa pangunawa, sa patas at makatarungan. Hindi kami anti-Bible. Pero sa pangunawa yung ikinabit sa Biblia, antay kami doon eh. Kasi, may halong kalukuhan. Di tama. Lalo na kung yung ano ba sa kung ano yung nabasa, yun na yun. Yun. Kasi nabasa. Kasi may nabasa. Sabi pa, kapag nabasa ko ang ganito, magpapabautismo ba ang lahat ng membro mo sa simbahan ko? Ganun yung mga bargaining. Pag may nabasa ko, mga profesional na ba? May mga doctorate degree. Asa mo dapit ng eskwela? Namyabas mo ba? Wala na study. One study. Continue tayo, namyabas ni sila. So verse 16 to 20. 15 to 20. 15 to 20. Siya mao ang larawan sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tanang kalalangan. Tungod kay pinaagi kaniya, gilalang ang tanang ubang butang sa langit o sa yuta, o ang mga butang nga makita, o ang mga butang nga dili makita. Kini man mga trono o pagkaginoo o kagamhanan o otoridad, ang tanang ubang butang gilalang pinaagi kaniya o alang kaniya. Dugang pa, siya mao ang una sa tanang ubang butang o pinaagi kaniya ang tanang ubang butang gipatungha. Ito, kapag naapag-aralan ito ng Juanes, si Jesus ito eh. Jesus. Hindi. Karunungan po ito eh. Wala pa si Jesus, andyan na yung karunungan. Amen. Ang meron si Jesus, yung karunungan. Amen. Sa Proverbs chapter 8, whole chapter po, di na lang po natin basahin. Kayo na lang po bumasa dyan. Bago pa nalikha ang lahat ng mga bagay, ang sabi ng karunungan, ako'y naruna. Para akong sabi niya sa sarili niya, nung isinilaysay ni Solomon ang pangunawa niya tungkol sa pag-iral ng karunungan sa isang sinuko, sabi niya, ang karunungan ay kanang kamay ng Diyos.
Which is sinabi rin na sa pag-akyat ni Jesucristo, siya ay mauupo sa kanan. So, authority po ito na kung saan ang isang tao pag nagtaglay ng karunungan, ang magiging priority na o magiging hakbang ng kanyang mga gawa ay sa paraang may karunungan. Pag sinabing karunungan, favor yan sa kabutihan. Amen. Amen. Tulad ng salitang sinungaling. Kung ang salitang sinungaling ay ginamit ito kapag ang tao ay hindi nagsabi ng totoo. Tama po ba? Kapag ang tao na hindi nagsasabi ng totoo, sabihin nila sinungaling. Para sa amin, taga-Torah community, hindi. Ang sinungaling, favor po yan sa kasamaan. Kapag hindi ka nagsasabi ng totoo dahil alam mo kung ano ang nakakabuti, hindi yan kasinungalingan. Gawa ng pagkamatuwid. Amen. Example, Rakab. Hindi na yan. Hindi sinabi. Nung tinanong siya sa mga sundalo ng Jericho, asan ang mga espiya ng Israel na pumasok dito? Sabi niya, umalis na, doon na dumaan. Instead na, dito dumaan, isang doon dumaan. So, itinanggi hindi nagsasabi ng totoo si Rakab. Pero ang sabi ng kasulatan sa Santiago, dahil sa ginawa niyang kabutihan, siya ay inimigtas at ang kanyang buong bayan. Amen. At ang buong angkan. Anong tawag doon? Act of righteousness. Amen. Amen. Kaya, pag sinabing kasinungalingan, hindi po yan ibig sabihin nagsasabi ka ng totoo. Kahit sabihin mo na totoo yung sinabi mo, ginawa niya, pero ang intention mo, kahit sinabi mo siya para mapahamak siya, sinungaling ka. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. May mga tao kasi na sasabihin yung totoong nangyayari at kumbaga, para ipahiya yung tao. Kasamaan yun. Very common. Kasi sabihin na yung ang reason ginawa niya, sinabi ko ito kasi alam na naman magsinungaling ako. Kung hihingian ka ng pera ngayon ng isang kapatid mo, ba't mo sasabihin, wala akong pera ngayon dahil may importante kang paggamitan, sinungaling ka. Kalukuhan. Kung negosyante ka, ilan yung ginansya mo dito? Maliit lang. Limpak-limpak na pala. Di ba? Sinungaling ka. Kung nagkasala ka ba noon? Hindi. Hindi. Ang pagkakasala, base sa intention. Dahil yung intention, direct ang connection sa desire. Yan dapat ang malaman natin. Kaya ang sabi, si Kristo ang larawan ng Diyos nang hindi nakikita at ang Kristo ay nagtatrabaho ito sa bawat persona o sa bawat pisikal na tao. Amen. Kapag nare-receive mo yung salita, kung ano ang mabuti at tamang gawin, at magawa mo, sa ginawa mong kabutihan, sa pagkatao mo, nagiging larawan ka ng Diyos. Amen. Hindi yung si Jesus lang ang larawan ng Diyos nang hindi nakikita. Ang kabutihang ginawa ng lahat ng tao, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil ang kanyang pag-iral ay ang pagkamatuwid. Amen. Amen. Yung pangalan ng Diyos, huwag niyong ipako na Yahweh. Huwag niyong ipako na Yehovah. Huwag niyong Yahweh. Tapos, Yehovah. Yao. Pero hindi kami kukontra doon. As long ang buong pagkamatuwid, ang ituturo mo at yan ang itinatawag mo habang nananalang, walang problema yun. Amen. Kaso nga lang, dito sa mga secret namer, kapag nakadiscover na, ganito yung pangalan ng Diyos. Ganito yung pangalan ng Ama. Ipinaglalaban ng tama sila. At doon sa pangyayaring ipaglalaban ng tama sila, doon sila nakagawa ng mali. Napako sa pangalan. Grabe kang makibisog ka na sakto ka, biisa kung sinita mo, mamatay kung matay, sakto ko. Diha sa imong paghimo, sa pagdipinsa ni mga sakto ka, diha ka na sayo. Muna, sa mga kanang mga maalam mo na gigataw, ngayon mo na sila,
ang imong pagtalikod o pagtubay, wala na pasabot na pildi ka. Naghatag ka o balo sa imong kaibalo. Amen. Binigyan mong halaga ang iyong alakalaman. Yeah. Kung may nakikipagdebate at hindi mo kinasahan, hindi ibig sabihin talo ka. Sabihin man nila, walang problema, wala pekto sa'yo kasi ikaw yung may alam bakit hindi mo ginawa at hindi mo pinatulan. Hindi lahat ng pagtalikod, hindi lahat ng surrender ba, o pag-ayaw, ay ibig sabihin talo ka. Ikaw ang nakakaalam at mo ginawa yun. Yun ang nakakabuti sa'yo. Gawin mo ang lahat ng nakakabuti sa'yo dahil yung nakita mo, ang nagsasalita sa'yo na yan ang nakakabuti sa'yo, yan ang patnubay ng Diyos, yan ang salita ng Diyos na nakakarating sa'yo dahil desire sa desire mo. Next. Kung siya mao ang ulo sa lawas, ang kongregasyon, siya ang sinugdan, ang panganay gikan sa mga patay, aron siya mahimong una sa tanang butang. Tungod kay nakitang maayo sa Dios nga ang tibuok kabukusan mupuyo diha kaniya, o pinaagi kaniya ipasig-uli nganha sa iyang kaugalingon ang tanang ubang butang, pinaagi sa pagpakigdaig, pinaagi sa dugo nga iyang giula diha sa istakas sa pagsakit. Kini mga butang man sa yuta o mga butang sa mga langit. Ang pagkamatay ni Kristo sa krus o ni Jesus, figurative na panghitabo. Isang figurative na pangyayari na nagaganap sa karunungan na nagsisimula na ginamit ng tao tungo sa kanyang pangarap. Kapag ang isang tao may pangarap, may karunungan na ginagamit yan. Yung pamamaraan, produkto po yan ng karunungan. Namamatay yan sa parang nangyayari kung ipinupurify. Kaya nang nasabi ko kanina, aalisin yung lahat ng makataong nais o related doon na nakakabit doon sa pangarap mo. At pag nag-survive ka at nagpapatuloy ka, makalipas ang 3 araw, yung bago nangyari, yung disappointment, paghihirap na naranasan mo tungkol sa pangarap mo, makalipas ang 3 days and 3 nights, mangyayaring may tawag doon, realization. Pag naka-realize ka, ibig sabihin, may pagbabago doon sa ginamit mong pamamaraan tungo sa pangarap mo. Madaliin mo na gawin. Dahil kunti lang ang panahon na nagsasalita sa iyo ang anak ng tao. And ililigtas ka sa paghihirap mo. At pag nabuhay yung pangarap mo na yun, yun yung pagkabuhay ni Kristo after 3 days and 3 nights at magiging pure spiritual na yung pagkatao mo. Ibig sabihin, makatarungan at patas na ang pakay ng iyong pangarap. Kaya, walang pangarap na hindi dadaan ng paghihirap. At yung pagkamatay, figurative po yun. Hindi po yun literal. Halangan naman, pagkamatay niya, dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus, yun na yung kaligtasan ng lahat ng tao at nagpapatuwid sa lahat ng tao. Iba't kung yung pagkamatay niya 2,000 years ago ay yun na ang naglilinis sa kasalanan. Iba't ngayon maraming may makasalanan. Ano ang bisa ng kanyang dugo na makapangyarihan na naula sa Kalbaryo? Kung literal na kamatayan ang tinutukoy doon, na kung yung kamatayan niya ang nagliligtas, figurative yun. Meron mga luwas bro, di sulod sikta. Tapos gagamitin. Ngayon pa gagamitin ang sikta. Ngayon nag-function ang kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo. Ngayon nabautismuhan ka na sa sikta namin. Kailan na tayo yung sikta mo? Una pa nga sa iyo yung Ajinomoto. Ibig ba sabihin, walang kaligtasan lahat ng tao nung wala pa nasimbol yung sikta mo? Hindi naligtas si Abraham. Kalukuhan. Luyang. Ako. Sabihin man bro, yung kamatayan ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, mag-function yung kapangyarihan ng kanyang dugo. Ngayon kung magpapabautismo ka,
Yawa. Kung totoo yan, nung hindi pa kayo na-symbol, Nagkagtasan. walang kaligtasan ng tao. Alam naman natin yung Protestant group. Bago-bago lang ito eh. Kailan? Una pa kayo na Ginomoto eh. 100 years plus na yung Ginomoto. Una pa yun. So, ibig sabihin, mga sikta ngayon, wala pang 200 years yan. Sabihin nyo, nag-function ng dugo ni Kristo pag nagpapotismo sa inyo, nagluloko kayo. Tuloy natin. Verse 21. Sapagkat tinuod, kamo nga nahimulag kaniya, at kamo nahimulag kanhi, o mga kaaway tungod kay ang inyong mga kaisipan, diha sa mga buhat nga dautan. Iyang gipasig uli, karon pinaagi sa iyang unod ng lawas, pinaagi sa iyang kamatayon. Anong kamo itanyag nga balaan, o walay lama, o walay ikasumbong atumangan kaniya. Basta kamo magpadayon diha sa pagtuo na tukod sa pagtuturanan o malig-on o wala mahimulag sa paglaom sa maayong balita na inyong nadungog o giwali sa tibuok kalalangan ilalom sa langit. Niini nga maayong balita, ako si Pablo na himong ministro. Amen. So, sabi ni Apostol Pablo, iniligtas kayo sa pamamagitan ng kanyang laman. Ang pagkasinabing kanyang laman, Jesus yun. Hindi! Katawan mo. Kung katawan meron ka, iniligtas ka ng Diyos. May katawan, hindi yan sa'yo eh. Sistema ang nagbuo niyan. Nagtagpo yung lalaki at babae. Yung pangunawa na nag-ibigan sila o nagkagustuhan. Ikaw ba yun? Ikaw ba may-ari nun? Diyos. Ay yung katawan na tinutukoy dito na laman na sinasabi, ililigtas ka niya, hindi si katawan ni Jesus yun. Yan sa'yo na kung saan may pangunawa at nag-function yung kaluluwa mo, yung damdamin mo, yan ang gagamitin. Amen. Kalain sa di mo ikaw nakasala, si Kristo mo yung paluwason? As Jesus? Nabukto ka si Jesus. Pinastan sa inyong cross. Sa totoo lang, sa tinood lang rin, no? Kanina konsepto nga pagsabot, dili mo dawat siyang sayo. Di niya gusto nga sinusulan ang iyang sala. Nga mapasaylo ang iyang sala, pinaagi sa iyang pagsabot tungod sa iyang buhaton. Si Jesus ray bahala. Kira magbuhat ko karong sala, mangahir ko pasaylo ni Jesus. Di pa sa ilor. Umagan pa. Kinsa man ka nga di makapasaylo nga ang Diyo nakapasaylo man, gihatagan niya yung buktong anak. Ang buktong anak, yung buktong anak ng Diyos, hindi si Jesus, kundi yung nag-function sa katauhan niya na nagtuturo sa mga tao upang mag-function din yung anak ng Diyos, yung kaunawaan o yung kaunawaan ni Kristo ni Jesus, mag-function din sa iyo sa paraang ililigtas ka ng Diyos sa pamagitan ng anak, buktong anak niya, na ma-activate sa iyo yung karunungan kung ano ang dapat gawin, kung ano ang mabuti at masama. Amen. Yun yung bugtong na anak, yung karunungan, hindi yung katawan ni Jesus, kundi yung karunungan na nasa kanya, na kung saan itinuro niya paano i-activate ang mga karunungan ng mga taong naroon na nabilanggo sa katuruan ng reliyon. Amen. Amen po. Tuloy natin. 24. Nagmaya ako karon sa akong mga pag-antos alang kaninyo ug ako sa akong bahin naghulit kung unsay nakulang sa mga kasakitan ni Kristo dinhi sa akong unod alang sa iyang lawas nga mao ang kongregasyon. Nahimo akong ministro niini nga kongregasyon sumala sa pagkapiniyalan gikan sa Dios nga gihatag kanako alang sa inyong kayuhan aron iwali sa bukos ang pulong sa Dios. Ang sagradong tinago nga natago sukad sa miaging mga sistema sa mga butang ug sa miaging mga kaliwatan
Apan karon kini gipadayag na ngadto sa iyang mga balaan. Kang kinsa ang Dios nahimuot sa pagpahibalo kung unsa ang mahimayaong mga bahanggi niining sagradong tinago taliwala sa kanasuran. Kini mao si Kristo nga nahiusa kaninyo ang paglaog sa iyang himaya. Ana araman gani o. Si Kristo nahiusa kaninyo o ang iyang lawas kamo. Amen. Amen. Ang natagong katotohanan, yung banal na misteryo, ay ang Kristo ay naging kaisa ninyo. At ang congregation o yung sambayanan o yung mga tao ay ang katawan niya. Kaya pag sinabing katawan ni Kristo, hindi si Jesus, tayo. Dahil mayroon tayo access sa kanyang pagiging ulo sa ating sarili. Amen. Amen. Parang yung sinabi ni Apostol Pablo, ewan ko ba pag sinabing katawan ni Kristo, Jesus, yung pinako sa krus, hindi. Kung merong ginawa si Jesus na nagtuturo, hindi para maniwala tayo at aasa sa kanyang ginawa, kundi sa kanyang ituturong pag-activate sa meron din siya. Kasi siya tao tulad sa atin. Kung ano yung naging nangyari sa kanya, yung pag-ibig na nasa kanya na maituro din niya para malaman ng mga tao na nakapaligid sa kanya, yun yung ginawa niya. Kaya ang Tura community, mga kapatid, hindi kami mag-offer ng method o pamamaraan para kayo ay magiging matuwid. Ang aming ituturo o ang aming ibabahagi ay kung paano ma-activate ang karunungan. Amen. Amen. Kay kanya-kanya man tayo. Ang bubag, kaya yung intention natin, kanya-kanya po tayo. May mga, para sa atin, tama ito. Para naman sa iyo, hindi tama. Bakit? Dahil yung intention mo, iba sa intention ko, kaya hindi tayo parehas ng aplikasyon sa isang bagay. Ano po ba? Gusto mo, itong bagay nito, itatapon ko to. O gusto ko, ang bagay nito, lulutuin ko to. Ngayon, gusto ko, hindi ko to lulutuin. Bakit? Nandun na yung pagkatapos nun, nandun na po yung magkakaibang intensyon. Bakit di yung gagawin yun? Pero kung desisyon, di yan tama sa kanya, tama to sa akin, di. Karunungan ang itinuro ni Jesus kung paano ma-activate, paano malaman ang pagmamaneho sa sarili. At tuloy, 28. Siya mao ang atong gisangyaw nga nagpahimangno sa tanang tao o nagtudlo sa tanang tao diha sa tanang kaalam aron atong ikapresentar ang tanang tao nga bug-os nga naghiusap kang Kristo. Tungod niini ako sa pagkatinuod naghago nga nang limbasog sumala sa iyang pagpalihok o kini naglihok dinhi kanato nga may gahom. Amen. So yung sinabi dito na si Kristo kasi nung hindi kasi dito si Jesus. Bakit? Sabi niya nung bago siya namatay, pag mawala ako, ang Ama magpapadala ng Espiritu. Kung asan kayo, andun ako. Di ba? At sabi niya ni Apostol Pablo, si Kristo ang nagtuturo sa lahat ng tao. So, hindi ito si Jesus, kundi yung Kristo na na-activate kay Jesus, kaya nagiging Jesu Kristo, na ibahagi din niya sa atin. Kaya, yung pag-unawa mo na si Kristo ay si Jesus, exclusive, hindi tama yun. Ang Kristo ay ikaw at ako, meron po. Kung ating pag-aralan ang itinuro ni Jesus, ang Kristo na meron si Jesus, naging Kristo Jesus siya, magiging
sa atin din. Kaya ang sabi, kayo ay nakikisa kay Kristo. Amen. Amen. At naidugtong yung kayo ay nakikisa kay Kristo Jesus dahil siya ang unang nagtuturo nito 2,000 years ago. Amen po ba? Amen. So, dito po nagtatapos mga kapatid ang ating pag-aaral sa hapong ito. Maraming salamat at inibitahan mo namin kayo na magpatuloy sa bawat sabat na tabayanan niyo po ang aming pag-aaral at pagbabahagi sa mga aklat ni Apostol Pablo. Maraming salamat. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem.